Hello guys, kamusta kayo dyan mga klasiko? So papakita ko lang sa inyo ngayon yung blind spot mirror ko, kasi may nagsasabi lalo din sa daan, ang laki na ng side mirror mo pero may blind spot mirror ka pa. So ngayon, huwag na tayong magluka, direct to the point na lang din para mapabilis na lang din tayo. Hindi porke ganyan kalaki yung ating bar and side mirror o bar and mirror ay sakop na lahat yung nasa likod natin, kumbaga parang visible na natin lahat yung mga nasa likod natin. So pero meron pa rin namang hindi nakikita yung side mirror natin na yan. So halimbawa itong nasa gilid natin, ayan, yung mga nasa gilid natin na yan, hindi nakikita yan ng stock natin na salamin, lalo na hindi naman siya wide. Yung kung mapapansin nyo, may nakasulat na objects in mirror are closer than they appear. So yung mga ganitong bar and mirror kasi, mas malapit daw siya kumpara sa nakikita ng mismong eyesight natin. So kaya bumili pa ako ng blind spot mirror para sa mga blind spot talaga. Ayan, kita talaga yung gilid niyan. Hindi na kayo magugulat na sa gilid nyo bigla na lang merong susulpot, bigla na lang malilitaw na tricycle, single, mga ganon, truck, lalo truck. Ayan, bigla na lang lumilitaw kasi hindi nahagip ng view ng ating bar and mirror. Kahit naubod ng laki yan. Ayan, pasok naman yan sa LTO guys. Explain ko na lang yung nabu-view ko sa blind spot mirror ko na to. So halimbawa meron sa gilid nyo at tapos nakadiretso yung paningin ninyo, syempre maaninag yun sa kaliwa at sa kanan ninyo. Kalahati na ng eyesight ninyo yung nakikita ninyo, pero yung kalahati nandito pa sa bar and mirror natin, sa blind spot mirror natin. Tapos wala na siya dito sa bar and mirror natin, wala na siya dito sa bar and mirror natin. So ibig sabihin, kalahati na yung pasok sa paningin ng mata ninyo, kalahati pa yung nandito sa blind spot mirror ninyo. Bakit? Kasi ito pong nabili kong blind spot mirror is naigagalaw-galaw siya, nai-angle siyang ganyan. Ayan, yan ang kagandahan yan, 360 degrees pa po yung ikot niya. Ayan, umiikot po siya, hindi lang siguro masyadong kita sa camera. Kaya naiaanggulo nyo po siya sa angle na gusto ninyo. Ayan, halimbawa, ayan. So, halimbawa po, ayan, mas kitang-kita po yung gilid nyo pag ganyan. Unlike dito sa bar and mirror natin, natatakpan pa yung almost 1/4 na view, which is eto. Ayan o. Kita nyo, diba? Natatakpan pa siya. Ito, pwede nyo siyang i-adjust. Tapos, nakikita pa po yung nasa side niya dito, sa kanan. Yan, same dito. Nakikita nyo pa yung top box nyo, kung meron kayong top box sa likod na hagip niya. Ayun o. So, marami kasing hindi nakikita itong bar and mirror natin. Kaya mas kinailangan ko nang bumili ng blind spot mirror. Napakalaking tulong yun sa akin mga klasiko, ano. So hindi ko naman to nire-recommenda na bilhin ninyo. Nasa sa inyo pa rin naman yun. Pakita ko yung likod sa inyo kung ano itsura. Wala akong maipopost na link dyan kasi binili ko to sa mismong ano lang, store lang. Baka magtanong kung saan pang store. Yan lang po sa may Mr. DIY. Ayan. Ayan po yung likod nya. Meron siyang nipple dito. Tapos ito yung pinakadugtungan. Hindi siya katulad ng ibang blind spot mirror na ipinapakat lang mismo sa may salamin. Katulad nito. Ayan, katulad niyan. Meron siyang blind spot mirror sa likod. Bakit ako naglagay ng blind spot mirror sa likod? Siyempre para sa mga siraulong nasa likod natin na mahilig mag high beam. Ayun. Yung high beam nila, sa pool din sila. Ayan. Siyempre meron pa rin naman tayong reflective sticker dyan. At yung ating pang malupitang sticker. So yun lang. Thank you and God bless. Ride safe sa ating lahat.